Ang linaw ng koneksyon, ang linaw, ipapakita ko sa inyo mamaya. Mahirap talaga na matalo nila Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Mahirap nilang matalo ang mga argumento dito. Ano pa lang to, simula pa lang. Hindi pa yan linalabas ang talagang matitibay na mga yung kumpleto na. Dito pa lang makikita mo na hindi totoo. Ang argumento kasi ni Joel Villanueva, wala siyang alam. Wala siyang alam. Sa katunayan, hindi naman daw siya close dito kay Alcantara. Hindi niya alam ang mga nangyayari dyan sa Bulacan, yung mga flood control projects dyan. Ganun din, yan din ang sinasabi ni Estrada, ni Jinggoy. Pero mga kabunyuga, simulan natin. Ipapakita ko sa inyo ang koneksyon. Sino-sino ang mga taong malaki ang nagiging role dito. Sa nakikita nyo dyan sa picture, yan sa pinakakaliwa, yan si Bryce Alcantara. Yang katabi ni Joel Villanueva, yan si Alcantara. Hindi, ito si Bryce pala, Bryce Hernandez, Tapos yung nasa likod, Henry Alcantara. Tapos siyempre yung dalawa si Villanueva saka si Estrada. Bakit sila lang yung nandyan sa picture? Sila lang yung nandyan sa picture kasi ganito. Ang magka-partner itong si Bryce Hernandez at saka si District Engineer Alcantara. Ano ang kanilang papel dyan? Ano ang kanilang papel dyan? Ang nag-i-implement ng mga project sa flood control, yung first engineering district o first district na office ng DPWH, yung first engineering district office ng DPWH, District Engineering Office, DEO. Ngayon, yung District Engineering Office na yan, ang head ng office na yan, ang tawag District Engineer. Yan yung si Alcantara. Itong si Bryce Hernandez, ito yung ADE, Assistant District Engineer. So ano ang dito? Ano ang nangyayari? Ang pondo ng mga project sa flood control ay galing kay Jinggoy at saka kay Villanueva. Yan na yung sinabi ni Bryce Hernandez. Noong 2025, mayroong 355 million na flood control project si Jinggoy na ibinaba, dinownload para sa District Engineering Office ni Alcantara. At si Villanueva naman ay 600 million. Doon sa pag-appear sa kamera, inisa-isa yon, saan-saan napunta yon, magkanong amount, anong barangay, anong bayan, nandun yan. Ngayon, ano ang usapan? Dahil ang pondo niyan, ang source ng fund niyan, ang proponent niyan ay si Villanueva at saka si Jinggoy. Ayon kay Bryce Hernandez, ang komisyon nila 30%. 30%. Kaya ngayon, paano ini-implement ang project? Ganito mga kabunyog ang nangyari. Ganito ang nangyari. Ang nagpaplano ay yung mga engineers ng District Engineering Office. May ipapakita ako sa inyong picture. Ang mga nagpaplano ay yung mga engineer ng District Engineering Office. Sila ang gumagawa ng plano, program of works, lahat. Yung mga technical na aspect, sila. Ito yung grupo na yon. Ito yung team ng mga engineers ng First Engineering District ng Bulacan. Yang nasa gitna si Alcantara, siya ang head, district engineer. Yung nasa kanan, second mula sa kanan, si assistant district engineer Bryce Alcantara. Yang mga nandyan, hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng mga yan, pero yung isa dyan yung Dumasing. Siya yung parang nagdi-design ng mga projects. Ang isa pa dyan, yung engineer Mendoza. Ang nagiging papel nila, itong grupong ito ng mga engineers ng District Engineering Office, syempre ang head of office si Alcantara. Ang assistant niya si Bryce. Yang iba dyan, yang sa tatlo na yan, sila ang nagpaplano kung ano yung project, yung plan niyan. Tapos, kapag i-inspeksyonin na,
Sila yung pipirma na na-inspect nila, na okay naman. Ngayon, ang nangyayari dahil talagang ang ginawa nila, ghost project. Ghost project. Kailangan may lalabas na bidder. Ibig sabihin siya yung kontraktor. So naghanap sila ng kontraktor na puprontera. Kahit yan ay ghost project, gagamitin nila ang lisensya ng isang kontraktor o dalawang kontraktor, papalabasin niya sila ang nag-implement. Ang halimbawa niyan ito. Ito si Sally. Sino nga ba to? Anong apelyido nito? Nakalimutan ko naman. Ito yung Sally. Ngayon, itong Sally na ito, Sally Santos ba ito? Sally Santos? Ito yung may-ari ng isang construction company, yung SYMS. Yung SYMS Builders, isa yun sa mga contractors. Nagpapahiram ng papel, lumalabas na sila ang kontraktor, itong Sally, to. Pero dahil alam naman ito nila Sally, itong may-ari ng SYMS Builders, alam niya na ghost project, humihingi siya ng royalty, yung pagpagamit ng lisensya. Ang tawag niya doon royalty. Mga 3% daw yun 3%. Ang isa pang nagpagamit ay si Wawaw. Wawaw Builders. Sila yung nagpagamit ng mga lisensya nila. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang sabwatan dito, ang sabwatan dito, mga sindikato, ito nga, itong grupong ito, siyempre kailangan may nagplano, nag-design kung anong flood control project at saan. Tapos siyempre pag in-inspection na, magsi-certify siya na na-inspect niya, okay naman, progress billing. Tapos may head of office na nagpipirma. Si district engineer yon, si Alcantara. Tapos dapat may lumalabas sino ang kontraktor niyan. May kausap na rin silang kontraktor katulad nitong SYMS Builders. Itong si Sally Santos ba to? Sally Santos, ano ang apelyido nito? Yung mga nakapanood ng pag-appear nito? Sally? Ngayon, paano na ang mangyayari? Dahil ghost project yan, may magse-certify dapat na in-inspection niya at okay naman. Sinong nag-i-certify nun? Itong mga engineer na rin na to. Kumbaga sila na, ginagawa na lang nila yan. Picture-picture lang. Kaya ang pinakapasimuno talaga itong dalawa. Si District Engineer Alcantara, si Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ang katulong nila ay itong mga engineers na to. Sila na, sindikato na. Kaya, halimbawa ang halaga ng project katulad nun, 355 galing kay milyon galing kay Jinggoy na pundo, 600 million naman galing kay Villanueva. Ayon sa sinabi ni Bryce Hernandez, ang 30% nun kila Jinggoy at saka kay Revilla, 30%. Ngayon, siyempre sa central office, yung ganyang modus, alam yan sa central office ng DPWH. Alam yang modus na yan, yung racket na yan. Ang may alam yan ay ito. Yan. Ito Tingnan nyo yan ERA Protege turned DPWH USEC under Mark Villar tag in flood control scandal. Ito na yan. Yang nanunumpa sa kaliwa, naging USEC yan ng DPWH 2018. Nanumpa siya kay Mark Villar. Sa ilalim yan ni Duterte. Yan si Bernardo. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan si Bernardo, yan yung pinakamayaman na district na USEC ng DPWH, yan yung pinangalanan nung una na ang pinakamayaman na USEC. Yan na yan, si Bernardo. Ngayon, ano ang connect diyan? Bakit sinabi natin ang linaw ng koneksyon? Ito yan nakikita nyo, si ERAP yan. Iyang si Bernardo, nung panahong mayor si ERAP, yan ang city engineer ng Manila. Kita nyo na ang connection, Siya ang city engineer ng Manila nung panahong mayor si ERAP. Kaya tao ni ERAP yan, si Yusek Bernardo ng DPWH. Ngayon, si Alcantara ay yan. Itong si Alcantara, mga kabunyog, yan nakita nyo. Itong si Alcantara
Balikan natin. Si Alcantara ay dating empleyado sa Manila City Hall. Tao siya ni Bernardo. Tao siya ni Bernardo. Kumbaga, engineer ito si Alcantara, under siya ni Bernardo. Kaya nang malipat si Bernardo sa central office bilang Yusek, dito na, kinuha ni Bernardo si Alcantara. Dinala sa Bulacan. Bakit sa Bulacan dinala itong si Alcantara sa kapangyarihan ni Bernardo? Kasi taga ron ito sa Bukawi, Bulacan. Itong si Alcantara, taga Bukawi. O, kita nyo na? Sino ang mayor ng Bukawi? Villanueva. So, kababayan ito ni Villanueva. Kaya itong si Alcantara, may connection kay Villanueva dahil kababayan niya. Taga Bukawi, itong si Alcantara. May connection din ito kay Revilla, ay kay Estrada. Kasi nga, ang boss ni Alcantara nang nasa Manila City Hall siya, itong si Bernardo, na tao ni Erap. So nakikita nyo na mga kabunyog ang connections. Nakikita nyo na ang connections. Roberto Bernardo. So yan ang mga connections. Kumbaga, pagdating sa central office, ang connection nila doon, ang boss nila doon, si Roberto, ano ba to? Anong apelyido nito? Bernardo. Roberto Bernardo. Ito ang boss nila. Tao ito ni Erap. Kaya, yan na yung connection kay Jinggoy. Kumbaga, Estrada. Ngayon, para ma-implement yung mga ganyang racket, kinuha nito ni Bernardo si Alcantara. Yan. Ito yung kanyang tirador. Kaya, ayon kay Bryce Hernandez, ito yung kanyang tirador. Kaya, pagdating sa mga politikos, si Bryce Hernandez wala siyang koneksyon kay Jinggoy. Wala din siyang koneksyon kay Villanueva. Ang may koneksyon itong si Alcantara. Itong si Alcantara. So ano ang koneksyon ni Alcantara? Ang koneksyon niya sa Estrada sa pamamagitan ni Bernardo. Ito yung kanyang boss. Si Bernardo, yan. Boss niya yan. Na tao ni Erap na napasok sa DPWH ng panahon ni Villar. Sa Yusek Yusek. Ayan, panahon ni Duterte. Ngayon, kaya, anong nangyayari? So pag may mga pundo si Villanueva, pag may pundo si Villanueva at saka si Estrada, si Erap, o si Jinggoy, na i-implement, siyempre kausap si Bernardo. At itong si Bernardo, doon niya pinapapunta yan sa Bulacan, sa opisina ni Villanueva, ni Alcantara. Kaya si Alcantara, yan ang picture ni Alcantara, close yan kay Jinggoy. Do dinideny ni Jinggoy. Sabi niya, hindi ako close dyan. Kahit sino naman nakikipagparitrato sa akin. Yan din ang sabi ni Alcantara. Wala daw siyang connection kay Erap. No? Pero, pinapakita natin dito, yan. Ngayon, siyempre, sino ang magbibiling sa opisina ng DPWH? Pag magbabayaran na ng milyon-milyon, siyempre ang sisingil yung kontraktor. Ito na yon. Si Sally. Yung SYMS, saka yung Wawaw. Si Mark Arevalo. Pag nakuha na nila ang pera, milyon-milyon yan, dinadala nila sa opisina ng DPWH. Ito na yung nakita nating pera. Ganyan na yon. Yan na yun. Mga kabunyog. Yan na yun. Kaya nakikita nyo, itong si Sally, siya yung kanyang construction company, SYMS, saka si Mark Arevalo, yung Wawaw, yun ang nakaprontera. Yun ang nakaprontera. Pero dahil alam naman nilang ghost yan, pinapahiram lang nila yung kanilang lisensya. Bahala na yung mga team ng DPWH na magmakis-makis o gumawa ng paraan. Ito na yung sindikato sa loob ng DPWH. Sila nang nag-ooperate niyan. Ito na yun. So dahil maraming pera, milyon-milyon, 100 million, billion ang pera, nakakapag-casino itong grupo na to. Nagpapatalo ng inabot sa 924 million pesos. Yan na yung in-expose ni Senator Ping Lacson. Yan na yun. Kaya grabe mga kabunyog. Ngayon, yan na yung pera. Bakit nakahati-hati na yung pera na yan? Di siyempre, yung pera na yan para daw sa
politiko na naggawa ng pondo, nag-finance niyan. O, halimbawa, si Jinggoy, sa si ERAP, ay si Villanueva. O, yan na yun. Tapos doon naman sa mga engineers ng DPWH, maghahati-hati sila. Yung nakatabi sa kanan, yan na yun. Yung royalty, nung nagpahiram ng lisensya, kila Sally, nandyan na rin yan. Ganyan sila, mga kabunyog. Yan ang sabwatan. Ha? Oh, nakita nyo? So, yan ganyan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang sinasabi nating malinaw ang koneksyon. Hindi, mahirap itong yan eh. Mahirap. Kasi ang linaw-linaw ng koneksyon eh. Oh, ang linaw ng koneksyon. Ang hirap talagang kontrahin yan. Ha? So nakita nyo na, mga kabunyog. Ngayon, dahil mainit na ang sitwasyon, na diin na sila, magkakasuhan na sila, naglalaglagan na. So sa laglagan ngayon, linalaglag na ngayon ni itong si Bryce Hernandez, pinagtatapat niya na siya ay tao lang ni Alcantara. Ang nakakaalam talaga ng lahat ng transaksyon si Alcantara. Tapos ang pondo galing kay Villanueva, galing kay Jinggoy. O yan yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Post nagtestify na rin sa Senado. Itong si Sally. Nagtestify na itong si Sally na may dala nga siyang pera. Lagi siyang nagdadala ng pera sa DPWH. May panahon 245 million dinala niya, isang araw lang yun. Pinakamababa ng dala niya 40 million, 50 million. At kapag dinadala niya doon ng pera, sinasabi rin nila Bryce Hernandez na dinadala nila yon doon sa opisina ng DPWH, pinaghati nila kung para kanino, yung para sa politiko, yung para sa royalty nung nagpagamit ng lisensya, para sa kanila na for ng mga DPWH, naghati-hati din sila. At dahil marami silang pera, ayan, nakakapag-casino sila. Oh, talagang yan, ang may sariling luxury car si Bryce Hernandez, mahal na mahal ang kanilang mga relo, luxury watches. Ayan. Kaya yan. Ito namang si Sally, mayroon din siyang 3% na royalty dahil pinapagamit niya ang kanyang lisensya. O yan, mga kabunyog. Ngayon ang nagdi-deny si Joel Villanueva at saka si Jinggoy. Hindi raw totoo yan. Ito namang ang depensa naman ito ni Alcantara ganito. Ang depensa ni Alcantara, wala akong alam sa mga nangyari na yan. Ang nakakaalam niyan ay yung assistant district engineer ko, saka yung mga engineers kong kasamahan. Hindi ko alam na ghost project na pala ang ginagawa nila. Kumbaga yan ang depensa ni Bryce Hernandez, ni Alcantara. Ang pinapalabas ni Alcantara, yan sila Bryce Hernandez at saka yung mga engineers na yan, sila ang nagsabwatan. Hindi niya naman daw binibisita ang site ng project kasi yun daw ang pagkakamali niya. Pero umasa daw kasi siya dito sa mga engineers niya, kila Bryce Hernandez, na sinisertipayan ito na maayos naman ang project. Kaya ang nagsabwatan daw ay itong mga engineers na ito. Sila Bryce Hernandez. Kasabwat daw yung kontraktor. Yan, sila Sally, yung SYMS, saka yung Wawaw. Pero siya daw, hindi niya raw alam yan. Nagpirma na lang daw siya kasi umasa siya na maayos ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. O yan ang paliwanag ni Alcantara. Naghuhugas kamay na siya. Iba naman ang sinasabi ni Bryce Hernandez. Hindi. Si Busco, si Alcantara ang dito. Siya ang kontak ng mga politiko. Sa mga politiko galing ang pundo nito. Yan. Yung mga kabunyog. Ang tanong, sinong papaniwalaan nyo dyan? Sinong papaniwalaan nyo dyan? Sabi nila Villanueva, sa ni Estrada, ni Jinggoy, hindi sila involved dyan. Hindi nila kilala yung Bryce Hernandez na yan. Haharapin nila ang anumang investigasyon. Ayan, mga kabunyog. Kaya ang linaw ng koneksyon. Ang hirap talagang kontrahin ni Jinggoy yan at Villanueva yan. Kasi nakita nyo naman anong koneksyon ng Estrada dyan.
Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Grabe, ano? Grabe ang ano dito. Grabe ang ginawa nila sa pera ng bayan. Nakakangit-ngit talaga. Sa totoo lang, ang bait lang natin kasing mga Pilipino. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa Nepal. Grabe, ano? Grabe ng kaguluhan. Ano pa lang yun? Maliit na level pa lang ng corruption yun. Mas matindi tong sa Pilipinas. Tingnan nyo yung nangyayari sa Indonesia. Grabe, di ba? Sa atin, hindi pa to. Sa atin, itong nangyayari ngayon na rally, wala pa yan. Tingnan nyo ang nangyayari sa Indonesia, sa Nepal. Pero sa tindi ng katiwalian ng korupsyon, ay sa atin ang grabe. Wala, mani. Pipitsugin lang yung mga korupsyon na pinag-usapan dun sa Indonesia at Nepal. Ha? Dito grabe, pero masyado tayong masyado tayong mabait. Masyado tayong mabait. Totoo lang. At pagdating pa ng elections, pagtakbo pa ng mga kandidato na yan, ibubuto pa natin yan. Ha? Ibubuto pa natin yan. Yan ang dyan. Yan ang mga kabunyog. Yan ang nakakalungkot. Ha? Oh. Kaya ngayon, itong si Alcantara, hindi pa pinoprotektahan pa ni Alcantara sila Villanueva at sila Estrada. Ang sinasabi ni Alcantara, wala siyang alam dyan. Wala ring alam sila Villanueva at si Estrada dito. Wala. Ang may alam lang talaga nito, itong grupo daw nila Bryce Hernandez. Linuko daw siya. Siya naman daw, nag-rely siya dun sa perma ng mga tauhan niya na okay ang project, walang problema. Yun yung Yan yung depensa niya. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Ito tandaan natin to mga kabunyog. Tandaan natin. Pinag-uusapan natin to, isang engineering district lang ng Bulacan. And yet ganyan na. Ganyan na yung level ng perang pinag-uusapan. Ganyan din sa ibang lugar ng Pilipinas. Yung pera na yan na nakikita natin, yung pinag-uusapang pundo na yan, ganyan din sa ibang lugar ng Pilipinas. Kaya lang, na tayo ngayon sa tindi ng pinag-uusapan ng amount, pera, korupsyon, dito sa First Engineering District ng Bulacan. Imagine nyo yan. Bulacan pa lang yan at First Engineering District pa lang, hindi pa nga buong Bulacan. Ilang kongresista tayo mayroon sa Pilipinas, ilang senador, ilang district engineering office ng DPWH yan. So, DPWH pa lang yan. DPWH pa lang yan, mga kabunyog. Huwag nating sabihin ng ibang ahensya wala ring korupsyon. Yung customs may korupsyon, lahat. So paano na natin ito na? Grabe na mga kabunyog, mga kababayan ang nangyayari sa bansa natin. Kaya na ito? Grabe. Nakakaano na. Ewan ko kung kaya pa ba natin ang ganitong mga nangyayari? Ano nang gagawin natin? Pinag-uusapan pa lang natin, korupsyon pa lang ng First Engineering District ng Bulacan. Hindi pa nga buong Bulacan yan. Di ba? Pinag-uusapan natin dito, dalawang senador pa lang. Si Villanueva at saka si Erap. Hindi si Erap, si Jinggoy. At pinag-uusapan pa lang natin dito, yung linagay pa lang nila sa district ng First Engineering District ng Bulacan. Yung linagay nilang pondo sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Sabi ni Rinaldo Balgos, may ebidensya ka ba, attorney, sa other agency? Sus naman. Wag na nating yan. Wag na tayong maghanap ng ebidensya niya. Alam na natin yan. Ang sinasabi ko lang, kung grabe na ang nakikita natin, tandaan lang natin, First Engineering District pa lang yan ng Bulacan. DPWH pa lang yan. Grabe. Pinuntahan na rin ni Vince Dizon ang Oriental Mindoro. Yun, marami rin doon. Bicol, hindi pa pinag-uusapan. Lalabas pa ang Bicol dyan. Grabe rin. Grabe rin mga kabunyog. Sabi ni exaggerated daw ako. Okay, exaggerated. Exaggerated. Sa akin ba galing yan mga na yan? Hindi. Lumalabas na yan sa
sa pagdinig ng Senado, ng Kamara, yan. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Wawaw Builders pa lang ito sa ka-SYMS. Hindi dito kasama yung kay, Diskaya. Hindi dito kasama yung kay Diskaya. Ha? Oh. Alam nyo mga kabunyog, yung mga argumento niya, tulad nito ni Rinaldo Balgos, abogado ka, attorney, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita. Alam nyo, ganito. Ganito yan mga kabunyog. Ang ebidensya, iba-ibang klase yan. Iba-ibang klase yan. Tayo na mga butante, pag bubuto tayo, hindi naman natin kailangan na tambakan tayo ng ebidensya para makumbinsi tayo. Ang ebidensya, yung halimbawa, beyond reasonable doubt, talaga dapat ang ebidensya mo napakalinaw, napakatibay, na walang kaduda-duda. Pag ipapakulong mo na ang tao, beyond reasonable doubt ang kailangan dyan. Pero ito, hindi naman pagkulong ang pinag-uusapan natin dito. Yung pagtingin pa lang na mayroon kayang korupsyon, kayo, sa tingin nyo, wala bang nangyayaring korupsyon dyan? Tingnan nyo yan. At saka hindi yan dininay ni Alcantara. Ang sabi lang ni Alcantara, totoo naman yan, may pera talaga dyan. Pero yung pera na yan, hindi naman yan papunta sa politiko. Papunta yan doon sa mga kontraktor. Oh. Liniligtas kasi ni Alcantara yung politiko. Anyway, ano pa lang ito mga kabunyog? Marami pang lalabas niyan. Yung kay Diskaya, hindi pa natin dito pinag-usapan, ha? Tandaan nyo, hindi pa natin pinag-uusapan dito ang kay Diskaya. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung sa San West. Hindi ni Saldico. Hindi, wala pa. Ano lang to? Wawaw Builders pa lang to at saka SYMS. Grabe. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kay Pulong na 51 billion. Hindi pa natin dito pinag-uusapan kila Saldico. Ay, hindi pa natin dito pinag-uusapan yung kila Lubiano, yung nagbigay ng 30 million kay Chis Escudero. Ay, mga kabunyog. Grabe. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.